Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Martes, April 1, 2025. So, napakabilis ng mga buwan. Nakalipas na po ang unang quarter ng taon. At ngayon po mga kapatid, sa araw na ito, again, magbubulay-bulay tayo ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Ating pong pagsaluhan ang mensahe ngayong umaga. Pinamagatan ko po itong The Fruit of Grace. Atin pong hahanguin ang ating pag-aaral sa Ephesians chapter 4 verses 25 to 32. At ito po'y pagpapatuloy sa pag-aaral natin sa subject ng sanctification, kung papaano ang isang mananampalataya ay patuloy na lalago, magmamature at mamumunga bilang isang Kristiyano. Pakinggan po natin ang talata sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. In your anger do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, what they have something to share, or that they may have something to share with those in need. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Pagpalain ng ating Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga kapatid, patuloy at paulit-ulit na itinuturo po ng Tinig ng Pag-asa na ang ating kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ang kaligtasan ay biyaya dahil sa pananampalataya at dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Subalit, huwag nating kalilimutan, the grace of God is never alone, because the grace produces fruit in the life of the believer. Malalaman natin na ang isang tao ay pinagkalooban ng biyaya dahil siya'y mananampalataya. Malalaman natin na ang pananampalataya ay totoo at hindi fake, ito ay magbubunga. So take note that the faith is not alone, because the faith that God gave us is with a fruit. At ang fruit nito ay mabuting gawa. It produces fruit. In Ephesians chapter 4, 25 hanggang 32, Paul exhorts the church to put off the old self. Itakwil na ang lumang pagkatao at mamuhay bilang bago kay Kristo. Ibig sabihin, yung totoong tumanggap ng biyaya ng kaligtasan na nampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay mamumuhay sa bago ng pagkatao. Amen? So ito pong passage na ating pag-aaralan highlights the transformation that result from God's saving grace. Kaya maganda magbulay-bulay tayo ngayong umaga mga kapatid. Yung mga nagpapahayag na sila'y mananampalataya, yung nagsasabing sila'y Kristiyano, yung nagsasabing sila'y born again, ito po ang mga palatandaan ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Nabanggit ko kahapon, madali naman pong magsimba, madali naman pong mag-communion, madali naman pong umayon sa takbo ng mga relihiyon at sa kung anong requirements nito.
pwede nating dayain ang ating mga sarili sa pagiging mukhang Kristiyano. But in the inside, hindi natin mapepeke ang ating mga sarili. Tayo at sa harapan ng Diyos ay magsusulit at kung ano ang totoong tayo, batid naman natin iyon. No? So dito po, binabanggit ni Apostol Pablo sa mga talata ng Ephesians 4:25 hanggang 32 ang palatandaan ng isang totoong naging isang tunay na Kristiyano. So, ano po ang paalala ni Pablo? We will explore how grace of the Lord changes us. At ano ang unang-unang magiging palatandaan kapag ikaw ay bago na kay Kristo? Binanggit po yan sa verse 25. Magkakaroon na po ng bagong lengguwahe. The believer will now speak a different language. And the language that the believer will speak is the language of truth. Ano po ang sabi ng talata? Paul the Apostle commands, therefore having put away falsehood, let each one of you speak the truth. So dito sinasabi ni Pablo, palibasa kayo'y naliwanagan na. Kahapon tinalakay natin yung darkness into light. Kayong mga nasa kadiliman o dating dilim, ngayon nasa liwanag, hindi ka na magsasalita ng lengguwahe ng kadiliman, magsasalita ka na ng lengguwahe ng kaliwanagan. Can we say amen to that? At ang paglalarawan ni Paul sa Ephesians chapter 4, yung lengguwahe ng kadiliman ay kasinungalingan. Therefore, dahil wala ka na sa kadiliman, dinala ka sa liwanag, you will now speak the truth. You will no longer speak falsehood. Hindi ka na magiging sinungaling sa mga kapatid. Dahil tayo'y naging isa bilang isang katawan, lolokohin mo pa ba sarili mo? Yun po yung analogy ni Apostle Paul dito. Ang tunay na mananampalataya, regenerated by grace, will desires to walk in truth. Kamumuhian na natin ang kasinungalingan. Hindi na tayo makikihalo sa anumang gawa ng kasinungalingan. No? Wala nang fake news sa buhay ng Kristiyano. Mamumuhay na tayo sa liwanag ng sinasabi ng katotohanan ng banal na kasulatan. We will be guided accordingly by the Word of God. No po? Hindi na tayo masusway ng mga lies, ng mga deceit, ng falsehood. At hindi na tayo matutuwa kapag alam natin na ang isang bagay ay hindi totoo. Amen po ba mga kapatid? Imagine ninyo mga kapatid, let me illustrate this with you. Imagine ninyo ang isang doktor na ikaw ay na-diagnose ng doktor na yon na merong isang karamdaman na maaaring humantong sa kamatayan. Pagkatapos sinabi ng doktor sa iyo, wala ito, Tylenol lang inumin mo, okay ka na. Anong mangyayari sa iyo? Dahil winithhold ng doktor na ito ang mahalagang impormasyon na pwede mong ikagaling. Itinago sa iyo yung katotohanan. Ang ginawa sa iyo ay pinagkaitan kang malaman yung totoo at ikaw ay binola at sinabing okay lang yan, Tylenol lang yan. At alam niyo po ba mga kapatid, yan ang ginagawa ng kasinungalingan. At maraming mga lingkod daw ng Diyos, pastor daw ng Diyos, leader daw ng relihiyon, na sa halip na sabihin yung katotohanan, sabihin kung ano yung ikagagaling ng mga kaanib, ano yung mga bagay na ikatutuwid nila, ayaw nilang makasakit. Ang ginagawa nila, itinatago nila ang vital information. Mga minamahal na mga kapatid, ang tunay na lingkod ng Diyos magsasabi ng totoo kahit makasasakit. Ang tunay na lingkod ng Diyos sasabihin kung anong dapat itama. Kung merong linsad na buto, kailangang ibalik sa dati. Kung merong tumor na pwede pang agapan, sasabihin para makimo at ma-radiation. Kung merong karamdaman na kailangang operahan, i-surgery, sasabihin ng isang matinong doktor. At ang isang matinong pastor ay ganun din. Sasabihin din
sa sinuman na gumagawa ng kalinsaran, kalikuan, hindi tama, imoralidad at kasalanan ay itutuwid upang maitama. At iyon ang pagmamahal. Kahit na masaktan, kahit na hindi siya matuwa, hindi trabaho ng pastor ang itago ang vital information na ito para lang sila magmukhang okay. Amen? At hindi lang ito para sa mga pastor, para ito sa lahat. Bilang mga mananampalataya, isang katawan lang tayo kay Kristo. Nakita mo yung kapatid mo, patungo na sa bangi ng kasalanan, patungo na sa kapahamakan. Minsan, isang paalala lang natin na itutuwid natin sila. Isang tapik lang sa balikat na idadala natin sila sa tama. Pero kung magwawalang bahala tayo at sasabihin natin, sige, bahala ka dyan, buhay mo naman yan eh. No. Ang sabi ni Paul, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor. Why? For we are members of one of another. Meron tayong responsibilidad sa kapatid. Kung may responsibilidad tayo sa ating mga sarili, may responsibilidad tayo sa kapwa mananampalataya na makapagpaalala tayo na lumakad sila, lumakad tayong lahat sa buhay ng may kabanalan hanggang sa dumating tayo sa tamang pagbubunga. Amen mga kapatid. Kindly comment nga kung naiintindihan nyo ang aking sinasabi o kung may mga karanasan kayo na ganito, na sa halip na magpaalala ipinabayaan kayo, o kaya naman minsan nakaramdam din kayo na kayo'y nagtutuwid, nagtatama, and yet kayo pa'y masama. Ganun naman po talaga mga kapatid, kapag ikay nagsasalita ng katotohanan, kamumuhian ka. Mga kapatid, ako po hindi na marami ang kaibigan. Sasabihin ko po sa inyo, hindi na po marami ang kaibigan ko ngayon. Kasi po, kapag napanood nila ang pangangaral ng Tinig ng Pag-asa, marami ina-unfriend ako. Kasi nasasaktan sila eh. Tandaan po naman ninyo na habang nagsasalita ka ng katotohanan at may masasaktan sa'yo sa cancel culture na meron tayo, madali kang i-cancel. Isang pindot lang ng unfriend, hindi ka nila makikita. Kaya hindi popular ang ganitong klase ng gawain. Alam niyo po ba mga kapatid, kung gusto mong kumita ang iyong Facebook, gusto mong kumita ang iyong YouTube channel, huwag kang mangangaral ng anything about the Word of God. Huwag kang gagawa ng anumang mga pangangaral ng katotohanan. Hindi ka makakakuha dyan ng mga followers o ng subscriber. Kung ikay babae, magtanggal ka ng bra at maghubad ka, dadami followers mo. Magsinungaling ka, gumawa ka ng fake news, dadami ang followers mo. Pero yung magsabi ka ng totoo, mababawasan ang kaibigan mo. At ranas na ranas ko yan. Lalo na po sa mga kapwa manggagawa. Dahil ang lagi ko namang sinasabihan at pinapaalalahanan sa Tinig ng Pag-asa ay mga Kristiyano daw, mga pastor daw, mga sinasabing leader ng relihiyon na nagsasamantala sa pagkakalat ng kasinungalingan sa halip na magpahayag ng katotohanan. If you are a surgeon and you withhold critical diagnosis to a patient because it is uncomfortable for you to say the diagnosis, ipinapahamak mo ang pasyente mo. So, ganun din sa ating relationship sa kapwa Kristiyano. Amen? Ito simple lang. Kung yung matalik mong kaibigan ay bad breath, merong body odor, at napakatagal mo ng kaibigan pero hindi mo siya sinasabihan, hindi mo siya mahal, at wala kang kwentang kaibigan, ikaw na dapat unang nagpapaalala, ikaw na dapat nagsasabi ng pagtatama, ay hindi mo ginawa, isa lang ibig sabihin, it's either hindi ka komportable
na sabihin ito o hindi ka nagmamalasakit sa kapatid mo o sa kaibigan mo. Ano po sabi ng Bible? Let us look at another supporting verse dito po. Colossians 3:9. Ang sabi ni Pablo, do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices. Ang pagsisinungaling, dalawa yan eh. Una, nagsisinungaling ka dahil anong gusto mong gawin? Itago ang isang vital information na pwedeng pwedeng makasira doon sa kapatid mo. Minsan nakakatulong yung pagsisinungaling na ito. Halimbawa, mapapahamak yung isang tao kapag ipinahayag mo to. Halimbawa paano ko i-illustrate ito? So minsan may mga vital information. Halimbawa, mag-aaway yung dalawa. Kapag sinabi ni A, ay yung kaibigan nating si B, hindi siya magandang makisama. Matakaw siya, madamot siya. Kailangan mo ba bang sabihin yun kay B? No, pag sinabi mo yun kay B, si B magagalit kay A. Di mag-aaway lang sila. Hindi mo na kailangang i-divulge yung vital info o yung information na yon. Pero may mga information na dapat mong sabihin at ipahayag at hindi dapat itago. For me, hindi ko masasabing kasinungalingan ang bagay na iyon na winidhold mo yung information na makakasira sa relasyon ng dalawa. Bagkus makakabuti yon. Kasi kung ang intention mo para sabihin ay para pag-awayin sila, nagsabi ka nga ng totoo pero lumikha naman ng matinding apoy sa gubat na masusunog ang informasyon na sinabi mo. So might as well, huwag mo nang sabihin. So ang sinasabi po rito ni Apostol Pablo ay katotohanan. Yung katotohanan na dapat nating ipamuhay at hindi dapat magtagumpay ang kasinungalingan dahil tayo'y mga binago ng nilalang. So in application, ang tanong ay ito, are we truthful in our words? Or do we deceive others for personal gain? Tayo ba'y makatotohanan sa ating mga salita o ang mga pananalita natin ay puno ng mga kasinungalingan para sa personal gain? Mahusay ang mga tao sa paggamit ng lengguwahe para makapandaya ng kapwa. Pero bilang mga binago ni Kristo, ang sabi ni Paul, therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor. Amen? So yan ang unang epekto ng tunay na kay Kristo. The new self speaks the truth. Second, verses 26 to 27, the new self controls anger. Sabi ni Apostol Pablo, be angry and do not sin. Makikita po natin yun sa verses 26 to 27. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity for the devil or to the devil. So, righteous anger against sin is valid. Ito po yung tinatawag na matuwid na pagkagalit, no? Righteous indignation ang term na ginagamit po dyan. But sinful anger is the one that leads to destruction. Ano pong kaibahan yan? To illustrate, merong dalawang klase ng galit tayong titingnan. Una, si Moses. Ano po? Si Moses ay nagalit laban sa idolatrous gesture o yung ginagawang idolatry ng bansang Israel. Naalala niyo po ba nung ibigay ng Diyos ang 10 utos? Pagbaba ni Moses sa bundok, nakita niya nagsasayawan na sa gintong baka ang bansang Israel. Nagdalang galit si Moses. So another thing is in Exodus 32:19, basahin niyo po 'yon. Maraming pagkakataon na si Moses ay naggalit sa Israel's idolatry. Pero ito po ba'y humantong sa kanyang pagkakasala? Hindi. Bakit? Kasi matuwid yung galit na ito dahil galit siya sa kasinungalingan at sa mga kasamaang ginagawa
Now, merong isang galit na humahantong sa kamatayan. Genesis chapter 4 verses 5 to 8. Let us look at Exodus 32:19 muna mga kapatid. Sabi diyan, when Moses approached the camp and saw the calf and the dancing, his anger burned. Look at the word, yung ginamit na word anger burned, and he threw the tablets out of his hands, breaking them to pieces at the foot of the mountain. Can you imagine yung 10 utos na dala-dala niya, ihinihagis, nagkadurog-durog dahil sa kanyang matinding galit. So yung second kind of anger, yung example ay yung anger ni Cain. Cain's sinful anger that led to murdering his own brother. Genesis 4:5 to 8, ano sabi diyan? But on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. Now Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. So ito po yung mga paghahalintulad ng galit na nakamamatay at ang galit na matuwid. Ang sabi po ni Pablo, be angry and do not sin. Supporting verse ng James 1:19 to 20, ang sabi po dyan, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. For the anger of man does not produce the righteousness of God. So ang tunay na kay Kristo, dating dilim na ngayon ay liwanag, katulad ng tinalakay natin kahapon, ay magbubunga ng isang bagong pagkatao. At ang bagong pagkatao, hindi lamang po nagsasalita ng katotohanan, pangalawa, natututong kumontrol ng kanyang pagkagalit. Can we say amen mga kapatid? Now, pangatlo, sa verse 28, kung ating titingnan, meron ng bagong paglilingkod. The new self labors to give. Meron na siyang desire na magbigay. At ang sabi ng verse 28, let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. So yung bagong pagkatao ay hindi na magiging parasite, hindi na magiging palaasa, hindi na magiging isang sanggol na pasusuhin, kundi magiging isang matured believer na magiging daan para naman sa kapakinabangan ng iba. Kailangang lumago, kailangang magtrabaho, kailangang magsumikap upang makpakinabangan ng katawan ni Kristo. Amen? Yun po ang ibig sabihin niyan. Kaya yung isang tao na sinasabing Kristiyano na hanggang ngayon ay parasite, ang tawag ni Paul doon sa Korinto, mga sanggol, hindi mapakain ng karne, magpahanggang ngayon ang kaya lang kainin ay gatas. Amen? So, ito po yung nais ipaalala. Let the thief no longer steal. So makikita po natin mga kapatid, grace transforms a selfish heart into a generous heart. Palatandaan niya ng totoong binago Yung dating sakim, mapagsamantala, mapandaya, ano mangyayari? Iiwanan ang buhay ng kasakiman, ng pandaraya, at mamumuhay ng pagiging generous. At makikita natin yan sa kasaysayan ni Zacchaeus sa Luke 19 verse 8. Zacchaeus, once a greedy tax collector,
after the encounter with Christ, ano nangyari? He gave back what he had stolen and more. Amen? So another verse, Acts 20 verse 35, anong sabi ng mga alagad? It is more blessed to give than to receive. Ang tunay na binagong buhay na dating dilim at ngayon ay nasa liwanag ay mamumuhay with generous heart. In application, ang gusto ko pong itanong, are we working for selfish gain? Or do we use our resources to be a blessing sa kanyang iglesia at sa mga kapatiran? Sagutin po natin ang katanungang ito. Pang-apat, magkakaroon na po ito ng tinatawag na paglago. No po? Sa verse 29, the new self will now speaks to edify. Ang kanyang mga buhay ay mapupuno na ng pagpapala, hindi lang sa kanyang sarili, kundi maging sa iba. Magiging daan na siya ng encouragement, magiging daan na siya ng ng pagbuti ng kanyang kapwa. At dito ang sabi ni Paul, he warns them against corrupt talk. Ang sabi niya dyan sa verse 29, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. So ang conversation ng buhay ng isang bagong Kristiyano ng binago ng biyaya ni Kristo ay edifying na. Hindi na kapag nakipagkwentuhan ay puro politikang partisan, na ang conversation ng buhay mo'y paghahati-hati, pagkakampi-kampi, na ang conversation ng buhay mo'y puro makasarili, self-edification. Hindi na ganon. Ang tunay na binagong buhay ng isang tunay na Kristiyano magiging pagpapala na sa buhay ng iba. Yung bang tipong yung mga totoong Kristiyano kasasabikan kang makasama dahil every time na nagsasalita ka ay may dala kang ibanghelyong ikalalago nila, ikatitibay nila at ikatututo nila. Yun ang pangungusap na may kabuluhan. Hindi yung ang laman ng iyong bibig kung hindi ka bastusan, mga joke na hindi naman nakakatawa at walang pakinabang. Bilang mga Kristiyano, dapat ang ating buhay at ang ating pagsasalita nagiging edification. Amen? No po? Anong illustration? Alam niyo po ba na words can build or destroy? A careless word can shatter a person's confidence, while an encouraging word can uplift the weary. Kaya bilang mga Kristiyanong totoo, let our speaks be an edifying words. Amen? Sabi ng Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Gamitin natin ang ating mga dila para makapagbigay ng buhay. Gamitin natin ang ating mga dila sa ikauunlad, ikatututo, ikalalago, ika-encourage ng ating mga kapatiran. Bilang tanong, do our words reflect the grace of Christ? Amen? No, minsan nakakaraos ang maghapon eh. Ang dami mong nakakakwentuhan. Ang dami mong kaut-utang dila. Ang tanong, naibahagi mo ba ang kabutihan ni Kristo? May lumabas man lang ba na kahit isang kataga ng ebanghelyo sa iyong bibig? Meron man lang bang lumabas na any encouraging words from the Word of God sa iyong mga labi sa buong maghapon ng iyong kangangawa? Sorry for the term, pero maraming ganun eh. Lumilipas ang maghapon, naikwento nyo ang lahat, na pag-usapan nyo everything under the sun except your faith, except what you believe. Kapatid,
Ang sabi ng Bible, ang tunay na binago sa verse 25, let no corrupting talk come out of your mouth. Ang lalabas lang daw dapat ay ang mga mabubuti for building up. And no words can uplift and build each others up but the Word of God. Amen? Now, pumunta na tayo sa panghuli at panlima. Mababasa natin ito sa verses 30 hanggang 32. The new self is kind and forgiving. Ang bagong tao na binago ng Panginoon na dating dilim at ngayon liwanag ay natututong magpatawad. The Apostle Paul concludes with, do not grieve the Holy Spirit of God. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Wow! So naaalala niyo po ba mga kapatid, ang magandang illustration ito sa Biblia, walang iba kundi si Joseph, son of Jacob. Si Joseph forgave his brothers who sold him into slavery. As sa Genesis 50 verse 20, noong inaakala ng kanyang mga kapatid na gagantihan sila ni Joseph, na sila'y ipapapatay dahil sa ginawa sa kanya, nagkamali sila, sa halip na parusa, biyaya ang kanilang tinanggap. Dahil para kay Joseph, lahat ng bagay na nagaganap sa buhay, kahit ang inaakala nating hindi maganda, ay may tinutupad na layunin para sa ating ikabubuti. And take note, para ito sa mga mananampalataya. Amen? Ang isa pa hong verse na gusto kong tingnan ay ang sinabi ng Panginoon sa Matthew 6:14, for if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Though wrong, Joseph extended grace as God had shown him. Ganon din tayo, pag tayo nagpapatawad, aasa tayo ng pagpapatawad din sa atin ng ating Diyos. So in application, the question is, are we harboring bitterness or are we imitating God's grace in forgiveness? Yun po yung application question. Now, let me conclude our study for today with this. Una, the fruit of grace is a transformed life. Amen po ba? Yung ligtas na tao does not remain the same, but reflects Christ in truth, in patience, in generosity, in speech, and forgiveness. Baka hindi nyo napansin, sa mga talata, yan po yung binigyan ko ng diin. Magsasalita ng katotohanan, mamumuhay ng may pagpapasensya, mamumuhay ng with generosity, and yung speech ay magiging isang pagpapala sa iba at magkakaroon ng pusong mapagpatawad. Yan po ang ating mga tinalakay. Our obedience is not earned salvation, but flows from it. Amen? Take note that our obedience is a result of being saved. Let us strive to walk in this newness of life and empowered by no other than by the Holy Spirit. Mamuhay tayo sa kabanalan. Ang sabi ng Panginoon, be ye thou holy, for I am holy. So I would like to give you some reflection questions na pwede niyong gamitin sa inyong mga Bible studies o kaya sa mga small group. 1. In what areas of my life do I struggle to reflect Christ? Sa bahagi ng buhay ko, na nahihirapan ako na ipakita ang larawan ni Kristo. 2. How does my speech reflect the grace of God? 3. Am I quick to forgive as Christ has forgiven me? Mga minamahal kong mga kapatid, mga TNPers, may we by God's grace continue to be conformed to the image of our Lord Jesus Christ.
Solid Deo Gloria, mga minamahal kong mga kapatid, dito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.